mini-mention kanina ni Sir Vlad na phishing and de-authentication. This is our project, the Clandestine Point. In just 200 pesos, pwede ka nang mang-hack ng mga tao, gano'n. Pwede mo nang kung anong gawin, malalaman mo yung Google nila, Facebook. Ito pong dalawa, nag-host siya ng Wi-Fi. So, halimbawa, yung sa may phishing, pag kumonect ka is magkakaroon ng tinatawag na rogue access point, which hihingin po yung Google mo, gano'n. Yun yung mga ginagamit sa mga free Wi-Fi na kailangan mo mag-login para makapag-access po, di ba, gano'n. So, ito, ginaya namin yung Google. So, ito, fake po siya na Google. Kapag ka nag-login ka, makukuha namin yung mga password dito. Yan yung mga sinisend na link. Yes po. Halimbawa, click this link para manalo ka ng 1 million pesos. Yun ba yun? Yun po. Meron din po mga nakapaloob ng mga kundon. Obligado ba silang mag-login pagka ganun para makuha yung mga information? Opo. Programmable po yan. Pwede kami mag-set ng rules kung ano yung dapat nilang gawin muna para makapag-con. Or pwede namin silang social engineering, gano'n. Uutuin namin sila, gano'n po, para makapag-login sila, tapos makuha namin yung password. Then, the other one po is the authentication. Etong isang Wi-Fi namin is, ang currently, name niya is Clandestine Point. Pero with our programming, pwede namin, halimbawa, dito, yung Gimba Free Wi-Fi po. Ilalagay namin na Gimba Free Wi-Fi dito yung name. So, nakakonect ka sa original na Gimba Free Wi-Fi, with this one, pwede ka namin i-disconnect, then mapupunta ka sa amin dito. So, ayun po, victim na po namin kayo nun. May access na kayo sa lahat ng pwede niyang i-access gamit Opo. Through sniffing po, gano'n man in the middle, malalaman namin yung mga data na pinaprocess nyo sa phone, tapos makukuha namin dito. So sa Makatwid, kung mag-login ako sa Facebook, makukuha niyo yung credentials ko, gano'n ba? Opo, depending po sa i-con namin. Halimbawa po ito. Example po natin, ito po. Kunyari po siya, pagka nakakonect na po siya, magre-redirect po siya dito sa may Google account. Pero hindi naman po siya totoong Google, pero mukha po siyang Google. So kunyari po, ako po, kumonect po ako sa free wifi. Tapos po, nag-redirect po ako dito. Siyempre po, akala ko po, totoong Google account po siya. So, i-enter ko po yung Google account ko. Example po is, Clandestine. At email. Take your time, kung madali. Memoradya natin. Password Tapos radyo po yung password po, kunyari po, ilalagay natin. Tapos pag nilagin ko pong ganyan, makikita na po namin yung email and password po na in-enter nung victim po. Ayun po, dumagdag po siya sa dulo. So tapos magkaka-access na kayo dun Yes sa po, totoo email niya po. Pwede na po namin i-login to. Yes po. Okay, so ganito yung nangyayari. In fact, ito talaga yung favorite hacking favorite hacking procedure ng mga ngayon eh. In fact, simple third year nga lang pala pwedeng magawa yun. Kasi anong mga for example, so given na alam niyo to, paano niyo naman mapopromote kung paano maiiwasan yung ganitong klaseng mga hacking efforts? Actually, ngayon po, naipapromote na namin with this through social media po yung sa kinukuha nyo ngayon. Naipapakita namin na yung mga dangers niya nakukuha dito. Ito, pwede naman siya maiwasan. Meron po kami ng password, meron kami ng email. Pero meron yung ginagawa nila ngayon is two-factor authentication, sabi nga nila. Kahit alam namin yung password, ganun, alam namin yung Gmail. Kung may two-factor naman, yung magsasend mo na sa SIM nyo yung card, hindi rin namin agad ma-access. May mga... Kaya yung iba, tatawag para makuha yung Opo. mga pin code, parang gano'n. Kaya hindi din po namin recommendable na pumanik po kayo sa mga free wifi, lalo na po kanya example po is yung SM po. Yung SM po nang hihingi po ng email and password po. So hindi nyo po din alam, baka po ganito na din po yung nangyayari sa inyo, gano'n. Na yung in-enter nyo pong email and password po sa SM free wifi, baka nakuha na rin po ng SM. Yung SM ba, nanghihingi ng email at saka password? Normally hindi, di ba? Hindi po. Parang sign in ka lang, pero Magsa-sign in, hindi siya pero magsa-sign in siya hihingi ng ng... Meron pong mga bad actors. Halimbawa, ako po pwede kong iwan lang to sa SM. Yung sa mga halahalaman dun, di ba? Tatabunan ko lang na gano'n, iiwan ko, tapos babalikan ko na lang kinabukasan, may mga makukuha na ako. So ibig sabihin, pwede niyang i-kopyahin yung ginagawa ng SM Wi-Fi. Doon lang siya pupwesto sa SM. Opo, possible po yun.
Duplicate lang. Ganda lang natin yung word na SM. Papalitan lang po namin yung pangalan niya ng free SM Wi-Fi po, ganun. Siyempre po, parang nasa SM po sila. Ay, may free Wi-Fi yung SM. Kumbaga trusted nila yon, Opo. dati silang nagla-login. Yes. So, hindi sila, kung dati, di okay lang, mag-sign up sila, di hihingay ng password at saka Okay na ng email. Tapos humingi ng password, walang problema kasi hindi dati nila naman maiisip na. ka agad Oo. na hacker ka agad yun eh. So very dangerous po talaga yan. So, mainam nga na alam mo talaga ng kababayan natin. Okay, thank you. And by the way po si Josh Sinense, siya po yung sinasabi ko kanina earlier na number 6 po sa 80 out of 80 students dito sa Region 3. Siya po yung number 6. Yung buong team nila yung number 5 I sa see. ranking. O ikaw ha, huwag kang gagamit ng, dapat white hat. White hat lang po. White hat. Yes po. White hat nga pala ang tawag. Anong tawag sa mga black hat ang tawag? Black Yes po. Yung mga underground na Malay mga... mo magtrabaho sa CIA, sa FBI. Possible po, possible. Oo, Possible. diba, na white hat. Pero kasi pag sinabing white hat, in a way, may negative, ano ba yun? May negative thinking pa rin ba? Pagka sinabi kasing hacker, isip ka agad ng tao. Kung naman... Ano eh, di ba? Yan po kasi yung nagkakaroon ng agad negative connotation kung hacker. Yun. Pero actually, sa origin naman po ng word na yun ay hindi naman po talaga negative. Ako. Opo. Nagkaroon lang ng negative connotation dahil nga ginagamit ito sa underworld Sa mga o sa hindi magandang gawain. dark web, yes po. Pero actually yung origin po yan ay hindi naman po siya negative. Sige, ano pangalan mo? Josh Sinense po. Josh, bata ka lang, mahilig ka na talaga sa Yes po. computer. Tinatry ko na po nun sa mga com shop, ganyan, nagre-research po ako and stuff. Buti dito ka nag-aral, hindi ka nagpunta ng ibang mga eskwelahan para... Dito na rin po kasi yung matagal na yung mga grade 7 po dito na ako sa college ko. Taga-game ba ka talaga? Yes po. So talagang dito ka na lang tumuloy since meron namang BSIT dito. Yes po. Hindi ka na lumayo, ano, sayang pa masahe sa boarding. Malapit Ah, na. tama yun, kasi mas maganda. At saka mas maraming opportunities din na maibibigay, hindi lang sa'yo saka sa buong school. Anong balak mo pagka-graduate? For now po, kukuha po muna ulit ako ng mga maraming certificates, ganun. Palalawakin ko po yung sa resume ko. And then, saka po ako mag-jump into company, ganun. Gusto mong magtrabaho sa public agencies? So far po, ini-interest ko po yung sa PNP, ganun, yung sa military. Oh, gusto mong maging police? Or gusto mong maging part ng... Sa cybersecurity po nila. Oo, makakatulong ka pagdating sa mga hacking na yan. Sige.